Your child isn't the problem. Your unhealed wounds might be. Ako ang problema. Ako talaga. Yung mga unhealed wounds natin as parents. Makes sense. Kasi, alam mo, lately, akala ko pagka nalampasan mo na yung isang stage ng anak mo, nag-graduate na siya sa pagiging toddler, I thought it will be easier, pero hindi pala. Pataas din ang pataas ang challenges. And what happens is, yung sabi kong hindi magiging ako, yun ang nagiging ako ngayon. Panakatakot yun. Oo. So, and then I realized, pag halimbawa yung anak natin, ginagaya niya ako. Ang galing ng mga bata kasi talagang nami-mirror nila tayo. Pag ginaya niya na sa akin, yung mga ginawa ko sa kanya, or yung mga ginawa mo at ginawa mo sa kanya, oh shucks, anong naituro ko? And then, I realized, hindi niya ako binabastos. This is just the things that I subconsciously or unconsciously taught her. Actually, siguro parang ang term dyan is mirror effect. Kumbaga, ang kagandahan yan, natututo rin tayo dun sa mga anak natin. Mga bagay kasi to na hindi natin napapansin na nagagawa natin. Tulad ng kung paano tayo bilang magulang, paano tayo mag-respond sa mga problema na nakikita yun ng anak natin. Paano tayo mag-react pagka nagagalit, pagka na-upset, na-imitate nila yun eh. And paano yung coping mechanisms natin sa mga problema sa buhay, na-adapt din nila kung like, paano tayo magsalita in a negative way ba? Paano tayo mag-isip? Mabilis ba tayong sumuko or maging down sa mga problema? Nagagaya nila yun. Merong isang kwento, yung isang mami naggagawa ng chores sa loob ng sa kanilang bahay. Tapos nun, habang busy morning, papasok sana silang lahat sa kanilang kanya-kanyang papasukan, no? Mag-asawa, papasok sa trabaho. So, nagbibusy siya, chores. Tapos nun, bigla na lang, may nahulog, may kumalabog. Lakas ng kalabog, yung pala. Nagtatatakbo yung anak niya, nakabasag. Tapos nun, ayan na. Siyempre, pagod na pagod siya, umaga pa lang. Wala pang nangyari sa maghapon. Nakabasag na yung anak niya. So, ayan na, magagalit na siya. Ready na siya. Ready na siyang manghataw. Ayan ka na naman. At buti na lang nandiyan yung asawa niya. Sabi nun, teka, Han, wag muna. Ganyan. Mas importante yung anak natin kesa dun sa laptop. If you think about it, hindi mali yung anger na naramdaman ng mami. Hindi siya mali. Kasi nahulog yung laptop mo. Oo. Siyempre, mahal yun. Paano kung yun din yung ginagamit mo for work? Hindi yun mali. Yes. Pero yung response na gusto mong sigawan at sasaktan yung bata, ibang usapan na yun. Mas ibang usapan na yun. Yung laptop, mare-repair yun. Pero kung ano yung gawin at sabihin mo dun sa bata, hindi mo na yun maibabalik kapag nabitawan mo na. Ngayon, papasok yun sa subconscious nung bata habang siya'y lumalaki. So, how do we remedy that? Diba? So, anong pwede natin gawin? So, bakit mo na yun nangyayari? Ano kayang possible reason or explanation behind that? So, usually, pag na-stress tayo, yung brain natin di naminto to think or to reason out. Pero usually, pag na-stress tayo or na-hijack tayo na certain situation, ang hugutin yan yung mga naging response natin dati or yung mga nakita nating response from other people, from our caregivers, ganyan. Possible na nung bata tayo, yung mga nag-aalaga sa atin, ganun yung naging response nila. Tulad dun sa, for example, yun sa laptop nga. Or kung nga rin nakalaglag ka lang, hindi nga laptop, kung nga rin nakabasag ka. Siguro pwedeng doon yun, yung brain mo, pwedeng yun yung maalala niyang response. Related doon. So, possible yun sa mga explanation. Bakit yun yung possible response dun sa story nung accidentally nalaglag yung laptop? Tsaka,
is it the responsibility nung bata yung magiging response mo? Isisisi ba natin sa kanila na kaya ako nagalit kasi ganito ka? It's really not the responsibility of the other person. Bata man yan o kung sino man yung kausap mo. Your response is your own responsibility. May Yes. choice ka eh. So, bakit tayo nagiging poor yung responses? It's because of what Brian said, of unresolved wounds. Hindi pa natin sila nahilom. Yes. So, ngayon, ang maganda rito, granting our technology, recent research, maraming ngayong pag-aaral. Ito kasi no blaming na dun sa mga naging caregivers natin. They did their very best, and I'm sure they had a unique circumstance during their past na sila din, may bit-bit din silang wounds, and yet they tried their very best to love and care for us. Kaya nga tayo lumaki na ganito, di ba? They had their unique circumstances. And, well, hindi ito excuse for the bad behavior that they've demonstrated towards us. But, the good news is, you can change the circumstances you are in right now na hindi mo nauulitin yung mali ng nakaraan. Yan yung parang good news dyan na. So, kung ano yung natutunan natin dati na sabihin natin hindi tamang response can be unlearned. So, May pagbabago pa. yes. Sa lahat yan. Oo. Alright? So, tayo naman po ngayon ang tanong sa atin, ikaw, gusto mo na rin ba ng pagbabago? So, kung kayo po ay nakarelate dito sa ating story, sa ating napag-usapan, meron po kaming ginawang book. So, it has entire guide that will walk you through in this journey, step by step. So, itong book po na ito ay para sa mga parents and aspiring parents. So, makikita niyo po yung link sa comment section. And sa mga succeeding pong videos natin, ito po ay magkakaroon po tayo ng series ng title ay The Parents Within. For now, we'll see you again next time. See you again po, and stay tuned dito po sa amin sa Tahanan Tahanan ni Maria.